VP Diliman. Sino mo nakasama mo doon? Magkakabatch kami ni Raul Manuel sa Patay ka, Raul Manuel. Bumalik ako sa UP. Tapos December, mag-full-time na ako sa NTV. So, dati po akong member ng Anak Bayan National. Dati po akong aktivista sa Cavite, kumilos sa organization ng Gabriela Youth. Ilan lang si Arlene Rosas? Opo, sa meses ko lang po siya namit. Di man ko gusto nga marisgo ang ato ang mga programa. Kung dili ko mukuyog sa kadaghanan 240 ka buok nga mga congressman. Nga simba ko, no? Ma-zerohan ta. Simba ko mawagtang ning tanan. Dili nimo padayon ang ato ang mga programa o ang ato mga proyekto. Unya sa 240 ka buok wa ko mukuyog sumauwahi ko. Asa man ko padulong niya? Mangayo kong project. Suito man siguro mo ani, no? Kaning politika. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aani. Not it, okay. It's, there's a, hindi. Ang ganda mo today. Hindi, bakit bangang? Or should I say milyonaryo? Sama-sama tayo. Para maging milyonaryo. Okay, welcome back mga kwidaan, magandang buhay. Heto naman tayo, nagbabalik na naman ho. At sa lahat ng mga kababayan natin around the world, OFW overseas Filipino workers, mabuhay tayong lahat. At lahat ng mga masugid na tagapanood, silent viewers, at the same time na team replay, at ating mga moderators, mga kabitan. Salam sa panonood. And then sa ating laging binabate si Mami Rose and Daddy Berting Tobias family to be dyan sa Cebu City. Salam, mabuhay ho sa inyong lahat, kabalitaan. At of course, huwag kalimutan po na kailangan tuloy-tuloy lang ho sa panonood at huwag skip yung ads natin, mga kabitan. At tulungan niyo po akong makakuha tayo ng 50,000 subscribers bago ho matapos o bago ang halalan or midterm elections at bago matapos ang taon. Sana makakuha na rin tayo ng 100,000 subscribers, mga kabalitaan. At meron pa ba tayong babatiin? Wala na. Siguro, tuloy-tuloy na ho tayo dito. Ay may pag-uusapan ho tayo dito, mga kabitan, patungkol ho sa mga pumirma, lumagda ho sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. At may papakita lang po ako sa inyo dito ho sa ating monitor. Ewan ko kung ito ba ay may katotohanan, subalit laman ho ito ng balita sa social media, lalo na ho sa Facebook, na ito palang si Representative or Congressman Edgar Chato Di Umano ay pumirma sa impeachment. Alam niyo ba, mga kabitan, kung ba't siya pumirma? Ay akala niya po sa attendance sa snacks, mga kabalitaan. Nakakatawa, no? Tapos kung isista ka, tapos bigla kang lumagda, hindi mo pala tinignan kung anong pinirmahan mo dyan, ayun, okay na. Paano pag pumirma ka, yung pag-uusapan talagang pera na yon. Ikaw na lang yung kulang, yung perma mo na lang yung kulang para ma-release na yung budget at wala ka palang kalam-alam at hindi ka pa mahatian, mga kabalitaan. Nakakaloka. Hilong-hilo ako sa mga ganitong problema ho sa ating mga tao nito, sa ating mga mambabatas. Meron din pala mga mambabatas na yung comprehension nila ay talagang kailangan talagang hanasin, kumbaga, no? Bairin. Alam mo, bairan. Bairin. Hasain mo pa ba para mas lalong yung comprehension natin mas lalong epektibo, mga kabitan. Pero hindi natin sinasabi na ito po yung totoo po itong post na ito, pero subalit itong Bohol Daily Balita ay reliable talaga to diyan sa Bohol, mga kabitan. So makikita ho natin, hinintay natin at hinahanap natin kung may sagot ba dito si Edgar Matubat. Patapunta tayo ni Edgar Matubato. Edgar Chato pala, mga kabalitaan, no? So, sa ngayon, hinahanap natin yung sagot niya pero wala pa tayong nakita para may para at least mai-share naman ho natin dyan sa inyo, mga kabalitaan. So, marami palang kalukuhan dyan sa kamera. Makikita ho natin. At hindi lang isa, dalawa, tatlo ang kumanta na sila ay pumirma dahil ho sa pera, dahil ho sa budget.
Itong si Doc Representative or Congressman or Representative Doc Frasco diyan sa Liloan, Cebu. Yun po yung pinaka hot seat natin ngayon, hot topic natin dito mga kabalitaan. Pero bago po ang lahat, matsalam mo sa mga 47,931 subscribers. Ay, subscribe na rin ha at pinutin ang notification bell. And of course, assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim dyan sa Maguindanao, dyan sa Mindanao, lahat-lahat na mga Muslim na nanonood ho. Maraming salamat to sa inyo. Mabuhay ho kayo dyan. At heto, dadako naman ho tayo dito mga kabalitaan. Balikan na ho natin itong si Percy Lapid. No? Kilala niyo po ba si Percy Lapid? Yung talagang kinuha yung buhay niya mga kabalitaan. Isa po itong hard-hitting commentator. At talagang marami ho siyang dinadivulge na mga information. Yung kanyang expose ay talagang maninindig balahibo talaga pag narinig mo pag siya po yung nagpro-programa sa programa niya. Panoorin ho natin. Si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ng mga hive killer, yan na nakapaligid. Kaya makikita na ninyo Maaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan. Si Bongbong Marcos. Di ba? Parang sinasabi ho rito sa panahon ni Bongit mga kabaitaan ay talagang meron na ho palang mga nakapaligid na pala sa kanyang administrasyon na marami hong mga involved ho sa illegal na activity sa ating bansa. So ito po yung pinakahuli na broadcast yata ni Percy Lapid mga kabaitaan. And of course, dako tayo, pinapakita lang natin sa inyo to yung mga nakaraang mga expose ho. At itong si Brosas at ito naman hong si Raul Manuel at si Franz Castro ay panay deny na hindi daw sila kasapi ng New People's Army mga kabalitaan. Dahil sila ay aktivista lamang daw. So ito pa, panoorin niyo po. Itong mga sumuko ho sa kamay ng batas. Yung mga nahuli, hindi man nahuli kasi sumuko nga, di ba? Pero balik loob na, kumbaga. Meron no silang expose ho dito kung saan po ay sinasabi nila ay kasamahan daw nila itong si Brosas, si Raul, at sino-sino pa mga kabalitaan. Panoorin nyo natin to. Nandito tayo ngayon sa Water Brigade. Bantay Kapayapaan, si General Randy Kabangbang. Ito yung mga kasama natin ngayon, yung mga dating rebelde. Sabihin mo, saan organization ka nang galing? Nung aktivista ng bayan, tapos organized din sa Kabataan Party. Ano pala, sa Anak Bayan at Kabataan Party List sila mga kabataan. So ibig sabihin, mga NPA pala ito. Itong mga mga representative na ito mga kabataan. Sana kung makabalik si Inday Sara Duterte o yung mga Duterte kahit sino sa kanila, magiging presidente ho. Sana habulin itong mga aktivistang ito kasi nga wala, niloloko lang yung taong bayan mga kabataan. Nagpapakita dyan sa kamera, nakaupo sa kanilang inuupuan ngayon, kuno sila makabayan at mahal na yung bansa. Ayun pala, yung pera ng ating mula sa ating tayong mga taxpayers ay nagagamit ho nila sa hindi maganda itong mga representante ho ng Makabayan Bloc. Lalo na ho yung Anak Bayan, Kabataan, di ba? Bayan muna sila na-link niya sila sa NPA mga kabalitaan. So, sana yung party list, sana pagdating ng panahon, wala na sana yan kasi yun talaga yung ground na magagamit ho ng mga makakaliwa para ho sila makapasok sa gobyerno at makalikom ng pera at the same time mga kabalitaan. Siyempre magiging maging espiya na ho sa loob ng ating gobyerno, malalaman na ho yung mga programa laban ho sa kanila. Kaya sana pagdating ng panahon at pabor ako dito na i-abolish ho itong mga party list na ito dahil wala naman itong kakwenta-kwenta. Wala. Or meron man siguro yung matitira lang yung talagang makikita natin na may ginagawa ho sa ating bansa na hindi ho magiging espiya. Kasi pag lagi ho na sila at sila ay talagang mananatili diyan, wala ho talagang patutunguhan yung ating gobyerno sa mga plano ho laban sa insurgency, laban ho sa mga kriminalidad at grupong armado sa ating kabundukan mga kabalitaan.
Anong school mo? Sa UP Diliman, sir. UP Diliman. Sino mga kasama mo doon? Magkakabatch kami ni Raul Manuel sa Patay ka, Raul Manuel. Oo, kayo magkakabatch kami. Tapos anong organization mo? Underground. Underground. Kabataan mo ka ba, sir? KM. Hindi, nag-ano ka? Nagturo PT or? PT muna, sir, sa Miray. I-training doon. Tapos bumalik ako sa UP. Tapos December, mag-full-time na ako sa NTA. December. Tulilio, sir. Tulilio? December 27. Tapos dito ka na na-deploy? Nalipat na lang ako 2022. 2022. Para sa MIT. Hindi na tayo nagpangabot. Nag-retire na ako ng 2021. Tapos si Job. Job. Oh. Ano po, si Poby po. Poby. Ano po, dati po akong member ng Alakbayan National. Tapos, nag-POD po ako sa Batangas. Tapos, na-deploy po ako noong 2022 dito sa Mindoro. 2022 din? Opo. Dito na kayo nagkita? Opo, sa Mindoro po. Tapos, pagtapos po rin sa full-time na po ako sa NTA. Saan ka na full-time doon sa... Sa Mindoro. Ay, dito po sa Mindoro. Dito ka na. So, wait, na-deploy ka dito, hindi ka pa full-time. POD pa lang. Opo. Yeah. Ako po si Adia, alias Nabi or Bora. Ako po ay kumilos sa GMP bilang full-time member dito sa Mindoro. Tapos, dati po akong aktivista sa Cavite, kumilos sa organization ng Gabriela Youth. Gabriela Youth? Yes. Ilang taong ka nun? 16 or 17 yung time na yun. Pandemic, then naging underground member po ko ng Makibaka. Pagkatapos ko mag-full-time bilang activist. Tapos hanggang sa nag-POD po kami sa Batangas, tapos pinadala dito sa Mindoro. At dito na po ako nag-full-time. Alam niyo po mga kabalitaan, kaya ho sila parang gusto ho talaga nilang i-recruit yung mga kabataan, yung mga estudyante dahil po madali at mabilis lang ho nilang ma-brainwash ito. At mabilis magpaniwala sa mga sinasabi. Isa ho ako sa nagpapatunay ho dyan dahil ako'y nirecruit ho ng League of Filipino Students. Akala ko nga po kasi akala ko yung League of Filipino Students is organisasyon ng mga estudyante sa loob ng paaralan kung saan ay magtutulungan kung anong mga problema, may financially if you are financially unstable, makakatulong mo sila at kung ano-ano pa. Yun pala ay magkakaroon ho ng klase, lecture, and then pagkatapos sasali ka na sa rally, ayun pala ay membro ka na, kasapi ka na pala nila at may papakilala na sa iyo itong si commander, ito si ganito, si ganon. So yun po, alam mo natin yung estilo ng pagre-recruit ng mga ganyang klaseng tao, lalo na ho sa panahon ni yung tumatakbo ngayon ng senador, si Terry Casino. Yun, sa panahon ni Terry Casino ay aktibo ho tayo sa panahon na yan, kaya tayo ay tumiwalag dahil alam mo natin na wala ho tayong patutunguhan dyan. At kaya ko sinasabi na yung mga estudyante na kanilang i-recruit ay mabilis hong mapapaniwala ho nila dahil maganda ho silang mabulaklakin sila pag nagsalita. Kaya sana yung paaralan, ewan ko pa ba't hindi ho nila ito ma-actionan at wala ho silang control ho dito mga kabalitaan. No? Sabagay, sekreto ito, pero at least alam naman siguro ng pamunuan, but hindi ho nila ito i-regulate or i-reprimand kung sino hong mga nag-organize mga kabalitaan. So ngayon, dito sinasabi nila na pinatutunayan na ito palang si Brosas, ito palang si Raul Manuel ay sila ho magkakasama at kasapi ho talaga sa New People's Army. Parang hindi yata nabanggit si Castro dito pero sa ibang mga investigasyon, pagdinig sa Senado, nabanggit doon si Castro mga kabalitaan. Ilan lang si Arlene Brosas? Opo, sa meses ko lang po siya na-meet nung may rally sa harap ng Congress. Sa harap ng Congress. But at that time, Gabriela Youth ka, hindi ka pa underground na, hindi ka pa mag-ibaka niyo. Ba't siya, alam mo na part na siya ng Gabriela? Yes, kasi Gabriela Women's Party siya, then ako, Gabriela Youth. So,
So yun, dito tayo nagpakabot sa Mindoro. Ngayon, so, happy na ba kayo na sa kalagayan nyo ngayon? Sumuko na kayo? Nasa kamay na kayo ng gobyerno? Kayo ba'y masaya? Dito to. O Karen Davila, masaya sila. Huwag mo. Maalala ni Karen Davila yung morong pipe. Pinipilit na hindi masaya. Na hindi masaya. Na piniwersa lang ng ALP na aminin sila NPA. So ako naman, natutuwa ako at least na nasa mabuting ka natin. Tulungan namin kayo doon sa mga... Ang programa lang ng NTFL, tuloy-tuloy. Magliban dun sa NTFL, ang dami pang gusto mag-volunteer para dun sa mga katulad nyo. Yan, gusto magpatuloy na pag-aaral. Ang daming sponsors dyan. Ang dami. So hindi nyo kailangan pupunta kung saan-saan, maghanap ng sponsors. Madami. So yan, mga kababayan, resulta. So yun po mga kabalitaan, no? At least marami na hong bumalik loob ho sa gobyerno, yung mga kabataan na brainwash nila at sila ay namulat na rin sa katotohanan. Kaya pasasalamatan ho natin. At ako po ang nagpupuwiba na yung mga na sumusuko ay hindi ho sinasaktan ng mga militar. At sila, bagkus sila pa tinutulungan at parang kumbaga nilagay sila sa isang recollection area center doon, parang may mga tinuturo ho sa kanila at para ipalabas yung kanilang mga sentimento, yung mga hinaing, yung galit sa puso at ba't sila napadpad sa kanyang klaseng organisasyon. Yun, parang may recollection niya silang tinatawag dyan eh. So yun, hindi ho sinasaktan ng mga militar itong mga sumusuko ho na mga kasapi dati ng New People's Army. Ngayon naman ho, ating tutungo naman ho tayo dito sa isang mukhang pera mga kabaitaan. Napakatahimik ito sa Senado, sa Kongreso. Hindi makabasag pinggan to mga kabaitaan. Pero titingnan nyo po yung ugali ho nito. Lumagda ho siya dito sa impeachment ni Sara Duterte. Ang pinakaunang dahilan daw ay parang nag-revenge siya dito kay Sara dahil hindi daw siya tinulungan na nung lumapit siya kay Sara na humingi ng chair yata sa eskwelahan, hindi daw siya napagbigyan. So iyakin pala itong si Doc Frasco mga kabalitaan. Tapos, yun, ay parang minasama niya na at nagtanim pala ito ng galit. And yung pangalawa ho, ay sabi niya, kaya daw siya pumirma dahil naawa ho siya sa kanyang mga constituents dahil para daw sa constituents niya ang kanyang lagda para laban sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Para sa impeachment. So, ibig sabihin nun, inamin niya pa rin na kung hindi siya pipirma, hindi siya mabibigyan ng ayuda, ng budget mga kabaitaan. Di ba? Kahit anong gagawin yung explanation, kahit balik-baliktarin nyo pa yung mga rason ninyo, ang bottom line dyan, pera ho, budget ang kapalit para ho kayo lumagda. Ba't nagawa sa ibang kongresista na hindi ho pumirma, hindi nasilaw sa pera, sa budget? Ba't hindi ho sila natatakot? Yan ba pagpirma mo ay may konsultasyon ba na nagaganap bago ka pumirma sa iyong mga constituents dyan? O dahil ngayon mo lang sinabi yan dahil nakapirma ka na? Naguhugas kamay ka na at dinidipinsahan mo na yung sarili mo para naman mauto itong mga constituents mo dyan sa Liloan, sa Cebu. Di po ba mga kabalitaan? Parang ginawa niyang tanga yung mga tao niya dyan eh. Yung iba nga hindi pumirma dahil nga may prinsipyo sila at alam mo nila na itong impeachment ay pamumulitika lang talaga. Kasi malaking tinik ito si Inday Sara Duterte sa kanilang mga lalamunan. So, ibig sabihin nito, pumirma, natuloy ang impeachment dahil sa kagustuhan ni Tamba at dahil rin na kayo ay gusto makakuha ng pera mula sa kanya. Na hindi nyo naman pera at pera yan ng taong bayan. Na ginagamit nyo lang sa inyong kabalastugan ho dyan. So, kayong taga nasa Liloan, kayo nang humusga itong sa taong to. Kasi walang prinsipyo to eh. At maniwala ako 100%, yung perang matatanggap niya, hindi buo yan mapupunta sa kanyang mga proyekto. Malamang may mga kickbacks ho yan mga kabalitaan. Kaya huwag kayong magpagamit sa mga itong klaseng mga kongresistang may prinsipyo na baluktot mga kabalitaan. Talagang napakabaluktot na eksplanasyon ito. Kasi balik-baliktarin mo, isa lang talaga yung dahilan. Na para makatanggap ka ng budget at para para may yung ginansya na tinatawag sa Bisaya pa. Dito, pakinggan ho natin yung kanyang baluktot na rason
na talagang inuuto niya dito yung kanyang mga constituents, mga kabalitaan. Na ako ipaabot kaninyo, no? Siguro pasensya kasi Bisaya ho ito. Gagawin ho natin ang sabot natin mga kaya na mai-translate ho natin ng Tagalog. nakakita na mo aning issue kabahin sa impeachment karon, di ba? Kinsa man nakakita na. Bali, ang sinasabi niya ho dito, i-ano ka lang, pa-explain ko na lang ha. Ini-explain niya daw sa lahat ng kanyang mga constituents na kung ano namang nangyayari ngayon patungkol sa impeachment. At sinasabi niya dito, ang bottom line, ang pinaka-main na ano dito, ang facts niya dito ay ito. Kaya sa pumirma, dahil takot siyang mawalan tayo ng budget, sabi niya. Baka hindi maipagpatuloy yung mga nasimula nating proyekto. Marami ho tayo, nagpagawa na tayo ng panibagong hospital, paaralan, o baka kung hindi tayo mabigyan ng budget, hindi matutuloy yung proyekto. So yun po yung ibig sabihin nun, mga kabalitaan. Sa kanyang 15 minutes na pagpapaliwanag ho sa taong bayan na very defensive siya sa panahon na siya ay nagpapaliwanag dito, kabalitaan. Taas yung kamot. Kinsa man ang mumain, ani. Kinsa man ang naay inuntang panghuna-huna, ani, no? I think makita ninyo nga sa social media karon daghan kayong mubash, daghan kayong murag panaot, no? Pero siguro gamito lang na akong higayon karon nga maka-explicar ko ninyo, no, sa sunod usa ka oras to nga kung unsay rason nga nganong nipirma ko sa katong pag-forward sa impeachment complaint sa BP Sara ngadto sa Senado. Nikuyog ko sa 240 kabuok nga mga congressman. Ngadto sa Kongreso, 306 may kabuok, 306. Almost 80% or 240 kabuok nga congressman ni pirma sa pagpadala sa impeachment complaint ngadto sa Senado. Kaya ang Senado man ang muhukom, no? Ang korte sa Senado ang muhukom kung naabay sayop or sa wala, no, aron sad nga makatubag sad ang ato ang BP Sara sa mga aligasyon nga atong madunggan sa media kabahin sa confidential funds, kabahin atong iyahang giingnan nga patyo niyang presidente, patyo niya ang first lady. So dili man na sakto nga forum ang media. So sa explanation niya ito dito, mga kabaitan, ay malaking paglilinlang niya ho sa mga taong bayan, lalo na sa kanyang constituents. Bakit ho? Kasi hindi niya ho sinabi lahat yung simula bago ho yung sinasabi ni Sara na ipapagurgur niya rin yung tatlong mga demonito, mga kabalitaan. So ang sabi ni Inday Sara, sabi niya dito na ipapagurgur niya daw itong First Lady, itong presidente, itong si Romualdez. Hindi niya ho sinabi dito na may nagtanong kay Sara Duterte at may nagpapaalala sa kanya na mag-ingat kayo, Vice Presidente, dahil nga po, alam niyo na, may nagbabanta na sa buhay ninyo, baka may mangyaring di maganda sa inyo. Doon ho nagsimula ang sagot ni Sara Duterte na di bali na, kasi kung may mangyari naman ho sa kanya, alam niya ho kung sino ang gugurgur sa kanya. At ito ay ipinagbili niya na sa taong kanyang pinagkakatiwalaan na kung siya ay gugurgur din talaga, kung mangyari ito, ay alam na ho kung sino gumawa at ito ay hahabulin. Kung ibig sabihin, ipapapatay niya rin din itong si Tamba, itong si si Bonget at si Liza. So yun po ang ibig sabihin ho nun. Ito, sinabi niya dito, direkta niya sinasabi ng ipapapatay. So ano ba yung ano bang dahilan kung ba't ba nasabi ni Sara Duterte? Yun po ho sana eh. Sa puntong ito, yun lang yung naririnig ho nila, siyempre nasa isipan ng mga, lalo na ho, yung mga may hirap nating mga kababayan dyan, maniniwala talaga sa kanya na ipapapatay niya. Pero yung buong storya, hindi niya ho pinaliwanag niya tsaan sa kanyang talumpati. Ang sakto nga forum ngadto sa korte, which is ang Senado. So natagaan siya og higayon nga makatubag sa mga aligasyon, no? Pero ang ako ang rason gyud, akong ipaabot kaninyo duha ka buok ang ako ang reason. Ang number one reason gyud nganong nipirma ko sa pagpahatod sa impeachment complaint ngadto sa Senado, number one reason, labaw sa tanan nga mga reasons, tungod ninyo. Tungod sa ato ang mga programa, tungod sa ato ang mga proyekto, tungod sa mga kalambuan nga ato nang nabubo. Napakabahol talaga, mga kabalita, no? Tungod ninyo. May ibig sabihin niya, dahil sa inyo kaya ako pumirma. Di ba? Ang tanong mo ba, bago pa ba ito pumirma ay
nagkaroon ba ng pagtatanong din itong representative na ito sa kanyang constituents kung papayag ho ba o hindi? Personal niya itong desisyon Hindi ho silang ayunan ng karamihan. Well, in fact, marami nga nagagalit sa kanila dahil pumirma ho sila na alam naman ho nila yung kaso na ni Inday Sara Duterte ay walang katotohanan ho yun. Walang bahid politika ho yun, mga kabalitaan. Di po ba? Ano bang pinaka number one ho na rason kung bakit ho ba, number one na rason na nasa loob, na nakasulat ho sa impeachment, article of impeachment? Yung kanya pagpatay, plano ko nung pagpatay. Ba't hindi pa nilagay nila yung about sa confidential funds na gawing number one sana? Kasi doon sila umuhugot ng lakas na may pananagutan si Sara Duterte. Yung sinasabi ho nilang paglustay ng pera na hindi na napunta daw sa wala. Iba't iba yung kanilang pinaka number one ho na article of impeachment na nakasulat ho doon. Di po ba? So marami ho silang mga binabato, inaakusa na wala namang katotohanan. Kaya magkakaalaman ho sa pagdating ng mga ilang buwan na ito ay isasalang na ho sa Senado, ay dito na ho natin malalaman kung anong katotohanan na meron sila para ho masira at sisiraan itong si Inday Sara Duterte. Lalo na itong si Frasco na talagang pumirma ho dahil sa ayuda. Hindi man sinabi na pumirma sila, agad-agad binigyan ng pera, pumirma ho sila dahil bukas makalawa, sa susunod na mga araw, ay may lalabas ng pera para ho sa kanila. Yung pera na ho yan, ay pera ho natin yan, mga kabalitaan. Dinhi sa ato ang lungsod sa Liloan o sa Tibuok Quinto Distrito. Di man ko gusto nga marisgo ang ato ang mga programa, marisgo ang ato ang mga prohekto sa lungsod sa Liloan sa Tibuok Quinto Distrito kung dili ko mukuyog sa kadaghanan 240 kabuok nga mga congressman. So sinabi niya dito, mga kapitan, baka daw masayang yung nasimulang proyekto kung hindi siya sasama sa 240 na mga representatives na lumagda. So ang ibig sabihin nun, talagang kitang-kita ho natin na pera-pera ho talaga itong tawag nito, pagpirma ho nila. At ang tanong ho natin, ba't meron pang natira? Kung totoo talaga itong impeachment ay para ho sa taong bayan, ba't meron pang natira? Diyan sa Mindanao na medyo marami-rami din na hindi pumirma at hindi natatakot kung sila ay mabibigyan o hindi ng budget ho para sa taong 2025. Na kung saan ay meron na rin ho silang nasimulang proyekto. Ba't ito bumahag yung buntot? Ano lang forma lang yung dating nito, mga kabaitaan Pero yung utak, ewan ko lang. Hindi ho para sa bayan ho yan. Sa kanilang personal interest ho yan, mga kabaitaan. Dahil unang-una ho, galit na galit ho ito kay Inday Sara Duterte dahil gusto niya agad na tulungan siya ni Inday Sara para mabigyan ng mga upuan sa paaralan na kanyang pinatatayo or pinapatayo. So ganun ho kakitid itong pag-iisip nitong si Frasco. Di ba? Iyakin to Parang bata na inagawa ng candy, iyak agad, mga kabalitaan. Tingnan mo pagmumukha nito. Kaya dyan sa Liloan, magulos dili ho kayo. Dahil itong taong to ay hindi ho talaga tapat sa kanyang tungkulin. Dahil nga po, nasisilawan sa pera, sa budget nila dyan sa inyong distrito. Kaya yung pagpirma ho ito, hindi ibig sabihin na may nagawa ho si Sara Duterte at totoo yung kanilang maligasyon. Pumirma ho sila dahil ho sa kanilang kagustuhan na ang budget ho nila ay agad-agad marilis mula ho sa kamay ni Tamba. Mo na number one reason nako. Ikaduha na ko nga rason, dili kay ni siya importante, personal ni siya nga reason sa kaagi namo ni VP Sara. Ako lang sa ning i-share na gyud ninyo. Personalan na ito sa kanya. First time ni nako gisulti. Wala gyud nakahibaluan ni karon musulti na gyud ko sa tinuod, no. So sa primero na akong reason, dili ko gusto, ang akong gihuna-huna, ang katawhan sa ato ang Quinto Distrito, ang katawhan sa ato ang lungsod sa Liloan. Sa ngingon pa nako, dili ko gusto nga marisgo ang ato ang mga programa, ato ang mga proyekto nga simbako, no? Ma-zerohan ta. Simbako mawagtang ning tanan, dili nimo padayon ang ato ang mga programa o ang ato mga proyekto, no? Hinumdumi ninyo, mga kaigsuonan ko, karong 2025
So malinaw na ho dito mga kabitaan, natakot ho siyang masiruhan ang yung kanyang budget sa kanyang distrito. Takot ho siya. So meaning, may nangyari hong bayaran. Dinadaan lang ho sa ayuda. Dinadaan lang ho sa budget. Alam ko po, malamang sa alamang, ito po yung magiging posibleng mangyari. Ito yung opinion ko lamang ho mga kabitaan. Kunyari, nag-propose itong si Frasco nga, Mr. Speaker, meron akong 300 million projects for my own district. May gagawin ho akong ganitong proyekto. Di ba? Of course, pipirma ho yan. 300 million, magkano lang naman yun para sa kanila. At hindi ho 300 million yung matatanggap po nila noon. Opinion ko lang po ito wala akong basihan. Pero based sa nakikita ko po sa takbo ng sitwasyon dyan sa Kamara sa impeachment laban kay Sara Duterte, ito yan May 3+1 yan Kunwari, 300 million mga kabalitaan. Lagyan ng 1. Magiging 400 million yan mga kabalitaan. O di kaya magiging 300 million, 100,000. Di may 100,000 na. Pero yung 100,000, para sa ating mga hirap, malaki na rin ho yan. Pero sa kanila, maliit pa rin ho yan mga kabalitaan. Malamang 3+1 yan equals 400 million pesos. So, yun ang posibilidad na nakikita ko po na mangyari ho talaga. Dinadaan lang ho nila sa budget. Yes, may budget hong ibibigay. Pero yung budget na yan, may katumbas ho yung additional na 1. 3+1 equals 300 million plus 100 million equals 400 million mga kabalitaan. Malamang sa alamang. Yun po yung binabase ho natin. Hindi ko sinasabi na yun ang matatanggap ni Frasco. Pero sa karamihan ang makakatanggap po, posible kung talagang pira-pirahan yung impeachment laban kay Sara Duterte ay 3+1 ho yan sila mga kabalitaan. Dili ni siya presidential election. Walay tay bag-ong presidente. Ikahuman sa Mayo 12, 2025. Ang presidente nato nga naglingkod karon, ang vice presidente nato nga naglingkod karon, mao ra gyapon ang presidente o ang vice presidente ikahuman sa eleksyon sa Mayo 12, 2025. Kung pananglitan, dili kumukuyog sa kadaghanan ngadto sa Kongreso. Unya sa 240 ka buok wa kumukuyog, sumauwahi ko. Asa man ko padulong niya, mangayo kong project. Suito man siguro mo kaning politika. Napaka walang kwentang explanation ho. Talagang pambata yung explanation niya mga kabaitan. Alam niyo po, ito kasi mangyayari dapat. Kung hindi siya bibigyan, kung hindi siya pumirma, so malamang hindi siya mabibigyan. Kaya sasabihin niya sa constituents niya, wala akong magagawa. Kasi ginawa ko lang yung trabaho ko at nakikita ko naman talaga na walang problema yung si Sara Duterte. Nawala yung prinsipyo ko. Talagang hindi ako nagpapabayad sa prinsipyo ko. Wala akong magagawa sa inyo na hindi ko mabibigyan may pagpapatuloy yung proyekto natin. At sa pangyayari yun, ikaw pa yung mas magiging mabango sa inyong constituents at magagalit pa yung constituents mo kay Tamba. Parang pinoproteksyonan mo si Tamba dyan sa ginagawa ho ninyo Di ba? Sana, ang ginawa nyo, kung talagang hindi sa tingin nyo na walang kasalanan si Sara Duterte, sana hindi kayo pumirma. Di po ba? And then, hintayin, let your constituents na magdidesisyon kung anong gagawin ho nila. Kung ito ba ay tatakbo, kung tatakbo ito sa darating na 2020 presidential elections, hindi makakabawi kayo. At kayo pa'y babango pa sa taong bayan. At kung may kalaban kayo, ay hindi pa kayo matatalo. Ngayon, kulilat kayo sa survey. Natalo pa kayo sa survey ni Yap, mga kabalitaan. Ito, malamang ho, itong si Duke Frasco, ay hindi ho ito mananalo talaga sa election. Sino bang Yap na yung kalaban niya? Ay yun ho talagang mananalo. Sana ho, bukas makalawa, ma-interview ho natin dito si Yap at kahit audio lang muna kasi fina-finalize pa natin yung software natin na para makakonect ho tayo through webcam to webcam at para may pakita ho natin dito sa ating programa mga kabalitaan. So, ang posibleng mangyari ay mawawala ho sa pwesto itong si Duke Frasco mga kabalitaan. Kaya kayo sa liluan dyan, kung ako sa inyo, huwag nyo nang iboto ho yan. Kung kayo ay talagang maka-Duterte, sundin nyo yung puso nyo. Dahil kung sila pa yung mamatiling magiging opisyal sa inyong distrito, ay wala na ho talaga yung patutunguhan. May project yan. Paunti-unti na lang ho yan. Kasi ano na nila yung sarili nila Secure na ho sila mga kabalitaan. Di po ba? So pork barrel, ganun na rin. Nabubuhay na rin yung pork barrel. Pork barrel na rin yung ayuda na yan mga kabalitaan. Mangayo kong project, asa man ko padulong.
Masiruhan ko, dili ko makahatag og ayuda. Ang tanong diyan, ba't ka ba natatakot kung masisiruhan ka? Bakit ba? Yung proyekto mo, magkano ba yung kickbacks na natatanggap nyo dyan sa distrito ninyo? Ha? Yun na bang pinagkukunan nyo ng pangkabuhayan? Ito'y pagtatanong mo lamang. Hindi naman siguro mabigat sa kalooban pag nasiruhan mo kayo kasi hindi nyo naman pera yan. At hayaan nyo yung taong bayan ang magdi-decide at kung anong gagawin, kung utusan kayo kung anong gagawin ho ninyo. Hindi yung kayong tatanggap na, tsaka nyo pa i-explain ng mga ganong bagay. Di po ba? Kasi halata na ho na talagang nasisilawan ho kayong mga lumagda sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Huwag kayong matakot na sisiruan, hindi nyo naman pera yan. Eh kung pera nyo yan sigurado matakot kayo. Ang kinakatakutan kasi dito sa mga pumirmang kongresista ay yung kanilang nasimulan na kickbacks ho sa bawat proyekto nila dyan sa kanilang distrito. Para sa to ang mga mananagat. Kibaw ba mo, 16,000 kabuok ang scholars nato sa 5th distrito. 16,000 kabuok nga naglaom nga matagaan silang tabang gikan sa gobyerno aron nga makatiwas sila sa ilahang pagskwela. Tabang para sa to ang mga solo parents, tabang para sa to ang mga PWDs, tabang sa to ang mga vendors, tabang sa to mga drivers, suporta sa to mga BHW, sa to ang mga tanod. Ang ato ang mga project, ang ato ang mga universities, natay duha ka buok gitukod nga university. Para sa to ang mga kabatanunan sa Liloan ug sa Bourbon, natay gitukod nga hospital, natay gitukod nga government center, nakoy gitukod nga airport ngadto sa Camotes. Nakoy gitukod nga mga covered courts sa ato mga eskwelahan, mga pagpasiminto sa ato mga kadalanan. Kaning tanan mga programa o mga proyekto, marisgo ni siya kung pananglitan dili ta. Yung marisgo dyan, yung kickbacks ng inyong grupo dyan. Kung makakakuha pa ba kayo ng kickbacks dyan? Yung porsyento na sinatawag. Ha? Yun ang talagang pinoproteksyonan nyo, hindi yung taong bayan eh. Kasi alam naman natin na yung impeachment ay hindi totoo. Gawa-gawa lang yung akusasyon. Eh pumirma kayo, pumabor kayo dahil nga sa ayuda. Huwag nyo na pabain yung explanation nyo kasi mas lalong ma-checkmate kayo sa amin. Oh. Tapos sinasabi niya pa dito, pangalawang rason daw, pinakaunang rason, dahil nga binabastos daw yung asawa niya sa mga trolls daw or mga alagang vloggers yata yung tinutukoy nito ni Inday Sara Duterte. Wala namang alaga si Inday Sara vloggers, kusa naman kung kami nagvo-vlog para pumaburo sa mga Duterte. At ngayon, pinakiusapan si Inday Sara Duterte na sana daw ipahinto, dandahan daw, wag siraan yung kanyang pamilya. Walang magawa si Inday Sara, hindi naman bayad yung mga vlogger na yan. Kung sinisiraan pa ba yung asawa niya, kasi dati yung asawa niya parang nasa tourism yata yun, secretary yung mga kabalitaan. Oh, si Frasco. At malapit na kaibigan to sila eh. Iwag ba, ba't siniseryoso at pinipersonal ho nila si Inday Sara Duterte dito mga kabalitaan? Oh, ngayon, tapos pumunta pa daw siya sa kanya, pinuntahan niya daw yung Office of the Vice President. Hindi napagbigyan ni Inday Sara. Malay natin. Humingi ka lang, hindi ka naman nagpa-schedule na sana itong buwan, itong taon na to, mabigyan mo ako, right away, hihingi ka, tapos gusto mo, mabibigyan agad? Napakatindi mo naman, napaka-demanding mo naman. Hindi ka makapaghintay. Oh, hindi natin alam kung anong rason, hindi, ba't hindi siya nabigyan? Pero ang sinasabi niya dito, pinapamukha niya yun sa kanyang constituents na parang madamot si Inday. Napakakitid ho itong mag-explain itong taong to. Maliban ho sa pera yung habol, budget yung habol nila para lumagda kay Inday, sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte ay itong kanyang pamimersonal ho ni Inday Sara Duterte. Kaya ho talaga, yun po talaga pinakatotoo. Pinipersonal niya at ginagamit niya lang ho itong taong bayan niya, yung kadistrito niya na lumagda para dahil daw sa budget. Pero ang pinaka-main reason, kaya pumirma siya, galit ho siya dito kay Inday Sara Duterte. Mukuyog sa majority, no? Sa pagkatinuod, kung irisgo ni nako, moingon ta, pwede man ta makaduol sa lain siguro. Mutulti ko ninyo, di ko makaduol sa mga trolls. Dili ko kaduol sa katong mga ni-support sa ato ang VP. Di gani ko kaduol sa atong VP. Niduol ko niya atong 2023, kanangayo ko og classrooms para sa ato. Oh, di ba? Hindi daw siya makakalapit kay VP Sara. Kahit sino daw yung kalyado ni Inday Sara. Ngayon lumapit siya kay Inday Sara. Tingnan mo yung napaka walang kwentang mag-explain. Oh, magkano bang classroom? Ilan ba yung classroom na gusto niya? 10. O simple, building ho yun. Pera. Ang napakalaking gastusin ho yun pag classroom. Ilang classroom bang hihingin mo? Isa.
Pangit naman kung tatayo ka ng paralan, isang building, isang classroom lang. Marami ho yung classroom dyan. O malaking building, so kailangan ng sapat na budget. Yung budget sa VIP Office of the Vice President, nakalaan na ho yan, nakaschedule na ho yan. Naturalmente, siyempre hindi talaga papayag si Inday at siguro nag-iisip din yung kung ano maitutulong niya. Yung sa kanya, talagang inuhusgan niya na si Inday Sara Duterte. Napaka walang kwenta talaga itong Duke Frasco na to, mga kabataan. Hindi ko kailangan tawagin ito siyang representative o congressman. Kasi hindi naman ito kagalang-galang, mga kabalitaan tingnan mo nga yung mukha nito, paamo-amo, pero napaka-demonito pala itong mga, yung tong hinampak na ito, mga kabalitaan. Ang lungsod sa Liloan o sa Quinto Distrito, wala man gani ko matagai, no? Di ba? Muna nga kung pangutan-on gani ko, sa ako ang giunahuna, kung pangutan-on magani ko, asa man ka mupili karon? Mupili ka sa lungsod sa Liloan, mupili ka sa kalungsuran sa Quinto Distrito, mupili ka sa mga tao sa Quinto Distrito, o mupili ka o usa ka personality sa politika. Di ba? Siya na mismo nagsabi. Talagang pinipersonal na pamimersonal yung paglagda niya sa impeachment ni Sara Duterte. Pangalawang rason na lang ho yan, mga kabaitan, itong sinasabi niyang baka maziruan sila sa budget kaya pumirma ho sila sa impeachment. So na may personal ho itong mamang ito, iyakin itong si Duke Frasco. Hindi lang na sinabihan lang na hindi muna ako makapagbigay dahil ganito ganon. Wala na, ikinasasama niya na mga kabalitaan. Gusto niya, ura-urada, talagang oportunista rin to kasi magkaibigan to dati sila iniisip, grabe siguro yung expectations nito. Anyways, bilog naman yung mundo. Siyempre, ikot-ikot din naman yan. Sa inyo pa ngayon. Sa panahon ni Tatay Digong Duterte, wala hong hinahabol ng mga kongresistang binabastos dyan sa mayabang kapulungan. Ayaw niya po ng problema na magkakaproblema yung kanyang mga kasamahan sa gobyerno. Dahil parehas lang sila na public servant, mga kabaitaan. Pero itong si Tamba, itong mga alipore si Tamba ay nagari-harian dyan. Akala naman na siguro na pagmamayari ho nila yung taong bayan, yung sambayan ng Pilipino, ay hindi na nakikinig ho sa hinaing ng bawat mamamayang Pilipino, ay talagang nagmamalabis na ho sila dyan, mga kabalitaan. Kawalang kwentahan yung ginawa ho nila. Dahil sa kanilang pagmamalabis, anong nangyari ngayon sa atong ekonomiya? Bagsak na ho. Marami na hong galit. At tingnan nyo po yung mga illegal drugs sa ating bansa. Dami na hong mga illegal drugs. Diyan sa Cebu yata, ang daming ilang kilo ba yung nakuwang bulto-bultong tawas, mga kabalitaan. May nagsisigaw na may papatay daw sa kanya. May humahabol daw sa kanya. Hindi niya na alam kung saan siya ngayon. Nasa nangyari ho yan sa Cebu lately. At ito bago lang. Anong solusyon na ibibigay mo sa atin? Puro naman ho pera-pera yung nasa utak ng mga demonito na itong mga kawatang buhaya, mga kabalitaan sa mayabang kapulungan. Parang ganito lang yun Diba? Kaya nga po, mga kabitaan, ito lang yung masasabi natin. Ulit-ulitin pa rin ho natin to kahit magiging sabihin na para kang sirang plaka, paulit-ulit sa mga sinasabi mo. Di bali. Ang importante ay mahalaga. Wow, mahalaga. Ang importante ay may paliwanag pa rin ho natin para name recall ho at hindi ho makakalimutan ng mga taong bayan na nagingit-ngit sa galit dahil nga po sa kanilang ginagawa sa ating pangalawang Pangulo na si Inday Sara Duterte. Kaya kailangan po talaga sa panahon na yon magkakaisa ho tayo dahil halala na po. Dito lang po tayo makakabawi, makakatulong kay Inday Sara Duterte, sa mga inaliping mga binuli na mga kaalyado ng mga Duterte. Tsak makakamit ho natin yung hustisya pag tayo ay nagkakaisa. Kaya kailangan ho sa panahon ngayon sa darating na 2028 presidential election na makakatakbo si Sara Duterte, na gagawin ho natin, i-straight diretso tayo sa Senado ang lahat ng mga senatorial candidates ng PDP laban, mga kabalitaan. Kasi pag nanalo diretso ang 8 sa Senado, dire-diretso na yung impeachment na hindi ho at 0 vote yan na papabor ho kay Inday Sara Duterte para sa kanyang acquittal, mga kabaitaan. Kaya tandaan nyo po, the eagle from the south, kailangan ho natin ipapalipad ng mas mataas pa para pagbagsak ay talagang planchado na ang lahat at may manumbalik ang siglat, saya at of course yung kaayusan at yung ating ekonomiya ay talagang makikilala sa buong mundo na talagang masasabi ho natin na ito lang pala ang susi sa paglago ng ekonomiya, ang susi sa paglago ng ekonomiya sa ating bansa na si VP Sara Duterte, kabalitaan. Take note,
The Eagle from the South ay kailangan ho natin sa 2028. Born beneath the southern skies, a flame within her soul, a woman of resilience, her spirit brave and bold. They tried to dim her brightness, to keep her on the ground, but like an eagle soaring high, she turned it all around. Whispers rose to thunder, but she would not concede. With every step she paved the way in words and daring deeds. She's the eagle from the south, wings spread wide against the sun. Through the storm she lifts us up, her journey's just begun. It can silence what is true, or chain her to the past. Rising high she leads the way, the eagle from the south. Shadows tried to cloud her path, and doubt began to creep, but she held on to her dreams. Their heights were hers to keep. They came at her from left and right, but she stood firm and strong. Their arrows couldn't pierce her heart, her will would march along. Mountains rose before her, rivers deep and wide, but she forged on undeterred, with us all by her side. She's the eagle from the south, wings spread wide against the sun. Through the storm she lifts us up. Alright, so kita-kits tayo mga kabitaan sa susunod nating pagbalik na may ilang oras mga kabitaan. At ako po'y nagpapasalamat lagi sa inyong mga walang sawang pagsuporta ho, pagtambay ho sa ating munting bahay. Ang reaction video ng Danagan Balita News Update. At ulitin ko po, maraming salamat sa ating mga viewers at subscribers na meron na ho tayong 47,934 subscribers. Salam ho. Kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation ngayon, huwag kalimutan po, i-share nyo at damihan nyo po yung likes ng ating video para ho mas malaman pa po ng karamihan ang ating ginagawang content. At ito ay para ho sa inyong lahat, lalo na sa mga nagtitiwala sa mga Duterte at nagtitiwala sa ating bahay. Dahil tayo po ay maghahatid ng komprehensibo, totoo at tapat at pagtutuwid sa mga baluktot na paniniwala at pagbibigay linaw sa mga malabong impormasyon na inyong mapapanood at naririnig o nakikita ho, lalo na sa social media. At minsan yung mga info natin hindi ho napapanood sa mainstream media, at minsan rin yung mainstream media ay nakaka-hello mga kabalitaan. Once again, thank you. Ako po'y magpapaalam na dahil meron pa po tayong gagawing reaction video. Magpapahinga muna tayo. At ulitin ko po, mabuhay tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng mga Pilipino sa malupalop ng ating mundo, tayo ay magsama-sama, kapit-bisig para ipagtanggulo ang ating sinusuportahan na politiko. Wala na hong iba si VP Sara Duterte, mga kabalitaan. At ako'y magpapaalam na talaga. Salam ho sa inyong lahat. Mabuhay tayo. To God be the glory. Mwah! Chip! Peace out.